Bismillahirrahmanirrahim. Hindi lahat ng panalangin ay nakukuha. Yun, para malaman nyo. Hindi lahat ng panalangin nakukuha. Kasi kung nakukuha ang lahat ng panalangin, lahat ng idinaan nyo, nandiyan na sa'yo. Siguro kung pag-aaral ng mabuti, isa, dalaw, tatlo lang nakukuha mo. Halos kahamin sa panalangin mo, o hindi mo nakita at hindi mo nakuha. Di ba ganun? So, yan ang talaki natin ngayon kahit na konti lang. Kasi para malaman natin, may kondisyon para matanggap ang mga panalangin. May kondisyon. Hindi po nanalangin ka, nakuha mo na. Isaulo natin itong 5 kondisyon para matanggap ang ating mga panalangin. Una sa lahat, adamu dua bisya'in mustahil. Huwag kang magdua, huwag kang manalangin sa bagay na imposible mangyari. Kahit talagang mapagod ka lang, matakin mo, idalangin mo na maging para kang ibon na makalipad sa himpapawid. That's impossible. Naging ka na makahinga ka ng ilang oras sa ilalim ng dagat. That's impossible. Isa lang may kaya-kaya ng mga makahinga ng kuwan sa bunga sa ilalim ng dagat. So, impossible Kailangan huwag kang magiging ng impossible. Kasi mapagod ka lang maghingi at hindi mo kailan makikita ang resulta ng iyong dalangin. Pangalawa, kondisyon na para matanggap ang dua. Adamu dua bil haram. Huwag kang maghingi ng haram. Huwag kang maghingi ng bawal. Kasi huwag mong idamit si Allah sa bawal na gawin. Bakit mo hingi sa Kanya ang bawal? Bakit hindi mo hingi sa Kanya yung ibinigay niya na pahintulot na gawin? Bakit sa bawal pa? Grabe ka naman. Ay, ibig sabihin, huwag mo hingin kay Allah na sana ikaw magiging pinaka-leader ng Shabu sa buong city ng Cotabato. Huwag mo idamay si Allah sa pag-Shabu. At saka, iba pa mga bagay. Basta huwag ka lang maghingi ng ipinagbawal. Dahil hindi ganun si Allah. Pangatlong kondisyon sa panalangin. Adam al-aql bil haram. Ibig sabihin, huwag kang kakain ng haram. Huwag mong ipasok sa loob ng iyong katawan, sa tiyan mo, yung mga haram na mula sa haram. Alam mo ibig sabihin mo, huwag kang kakain ng haram, huwag kang inom ng haram, huwag kang magtrabaho na galing sa haram. Dahil pag kinain mo yun, galing sa haram yun. So, huwag kang magtaka kung hindi matanggap ang panalangin mo. Dahil kumakain ka ng bawal na pagkain, bawal na ininom, bawal na paraan. Pangapat para matanggap ang dua, inshallah. Para hindi tayo magalit sa Ramadan. Kasi sinabi ng propeta, tinatanggap ang dua ng nagpapasting. Nagpapasting na yun, samantala hindi natin nakikita yung mga dua natin. Kasi nga, may mga kondisyon na hindi natin sinusunod, hindi sa pagtanggap sa dua. Yan ang dahilan. Pangapat, para matanggap ang pagdua, sinabi ni propeta, Inna Allah yakbalu ad-du'a ma lam yasta'jil. Subhanallah. Si Allah, sabi ni propeta, ay kanyang tinatanggap ang mga panalangin. Basta, huwag lang kang magmadali. Ano kasi, shorty, bakit ka magmadali? Hindi mo naman putol si Allah, di ba?
wala kang karapatan magmadali. Dahil hindi mo kontrol ang bumibigay ng biyaya, si Allah. Kasi kapag nagmamadali ka, sabi mo, bakit? Bakit hanggang ngayon wala pa? Bakit hindi ko nakukuha? Bakit? At sino ka? Sino ka para magmadali? Sino ka? Oy, binibigyan ka lang, no? Binibigyan ka lang. So, manahimik ka. Kung magagawa ka, alhamdulillah. Kung hindi, we are very sorry. So, kasi, kinakailangan mo kang mamadali. Ha? Maintindihan? Pang-apat, yun na. Panglima, para matanggap yung dalay natin, para hindi tayo magalit sa Ramadan, sinabi ng propeta, Inna Allah la yakbalu min qalbillahi. Si Allah, sabi ni propeta, ay hindi niya tinatanggap ang panalangin ng hindi siya sisi sa kanyang panalangin. Di ba may mga taong binibigyasan sa bibig yung dalangin, hindi pumapasok sa loob, hindi pumapasok sa kanyang puso. Ibig sabihin, hindi sincere sa kanyang panalangin. So, huwag kang magtaka kung hindi mo makuha yun dahil masyadong magaan sa iyo ang dalangin mo. So, therefore, huwag kang magtaka kung hindi mo makuha. Kasi, hindi malakas ang dating sa Allah. Okay? So, yun ang yun ang dapat ating malaman. Yung mga kondisyon sa pagdua, 5 yan. At kapag nakuha natin ang 5 na yan, ha? At hindi mo rin nakuha, hindi mo nakita ang panalangin mo, ha? Baka dito sa tatlo, huwag ka basta-basta magalit. Huwag ka basta-basta magalit. Dahil sa tatlong ito. Dahil sinabi ng propeta, kapag nagdalangin ang isang Muslim, ay, sigurado makuha nito ang kanyang panalangin. Kaya nga lang sabi ng propeta, kaya nga lang, sa tatlong ito, kaya nga lang, minsan sabi ng propeta, dito pa sa mundo, makuha na niya. Dito pa sa mundo, makamit na niya ang resulta ng kanyang panalangin. Isa yun. Minsan sabi ng propeta, hindi niya makuha sa mundo. Hindi niya makamit sa mundo ang kanyang panalangin. Pero doon niya makuha sa hereafter. Nandun para yung resulta ng kanyang panalangin. Ha? Idiniposito ni Allah doon sa paraiso. Pangatlo, hindi mo nakuha doon sa mundo. Hindi mo nakamit sa mundo ang panalangin mo. Hindi mo rin nakita, hindi mo natagpuan sa hereafter yung panalangin mo. Siyempre, kailangan may karapatan na magtanong sa Allah. Sabi mo, Ya Allah, sana ba yung panalangin ko noon sa mundo na masyadong sincere ako sa panalangin na yun. Hindi ko nakuha sa mundo, hindi ko nakamit. Ang buha kala ko, makuha ko rin dito sa hereafter. Wala rin pala dito. Saan ba nakapunta? Yun ito tanong doon ako. Saan napada ko? Sama napada ko. Saan ba nakapunta? Sa Bisaya. Ano Tagalog yun? Doon ka dumako. Ha? Tagalog yun siguro. Siguro lang. Okay. Ang pangatlo pa na sabi ng propeta. Ha? Daful bala. Ibig sabihin, kapag hindi mo nakita sa mundo, ang resulta ng panalangin mo na masyado kang sincere sa panalangin na yun, at hindi mo rin naman matagpuan sa hereafter, ibig sabihin ni propeta, kanyang kinalaban niya ang malaki o di kaya isang gaba. Alam niyo yung gaba? Murka. Kasi maaaring mayroon kang gaba, may gaba na darating sa'yo. May murka na makasugatar ka. Ha? May punishment na makamit mo, di kayo, makatama sa'yo. Punishment, galit niya Allah. Pero dahil sa dua mo, siyang sumalo. Sinalo ng dua mo ang isang napakalaking gaba na sana kung natawa ka nito baka sa kangkong ang kapupulutin. So therefore, ang ibig sabihin, talagang hindi ka malugi kapag manalangin ka sa Allah. Ha?
Kasi hindi mo lang alam, baka nakagawa ka rin ng malaking kasalanan at hindi lang malalaki, marami pang mga kasalanan na sana matamaan ka ng gaba, maputulan ka ng binti, okay? 2 binti ang maputol sa'yo. Di ba masaklap? So siguro yun ang gugustuhin mo. Basta hindi mo na mapanggawa mo, ang importante, hindi lang maputol ang 2 binti mo. Yun. So, ibig sabihin, talagang makaganan siya. Makaganan siya talaga. Hindi lugi. Hindi kailangan lugi ang taong humihingi sa Allah. Importante, makuha nitong 5 sa suro. Okay. Para malaman niyo, itong dua. Kasi, ito bigyan natin ng konting halaga. Alam niyo yung sinabi ng propeta hindi sa dua? Ito lang. Sabi ng propeta, La yugni haddun min qadar wa du'a'u yanfa'u mimma lam yajid mimma nazala wa mimma lam yajid. Subhanallah. Bigyan natin ng pansin ng hadith nito. Sabi ng propeta, hindi mo kaya iwasan ang iyong kapalaran. Subhanallah. Kaya naman ay hindi kaya iwasan ninuman ang kanyang kapalaran. Kahit saan ka mo magpunta, susundin ka ng iyong kapalaran. Pero sabi ni propeta, ang panalangin, ang pagdua ay nakakatulong sa kapalaran. Kapalaran na kuha mo na o kapalaran hindi pa dumating. Subhanallah. Ganyan katindi ang dua. Kasi kung kapalaran mo, kahit anong iwas mo, kahit anong gusto mo, kahit anong pilit mo makuha, sa kapalaran mo, hindi mo makuha o hindi mo kaya iwasan. Pero yung dua, pwede makuha mo siya. Pwede makuha mo. At saka pwedeng mangyari kung hindi pa dapat mangyari dahil siya lang nakakaragda. Tinanong si Sheikhul Islam, si Ibn Taymiyyah, hinggil sa dua. Sabi ng mga tao, yung Sheikhul Islam, di ba sabi ninyo, yung kapalaran, kahit hindi natin hingin sa Allah, ay makukuha natin. Di ba? Oo. Bakit pa tayo maghingi? Di ba sinabi niyo yung kapalaran, dapat atin yung kapalaran, kahit hindi tayo maghingi, makukuha rin natin. Oo. Bakit pa tayo maghingi? Yun ang tanong kay Sheikhul Islam. Kung hindi mo nabasa, hindi ko kayang sagutin. Hindi ko kayang sagutin ang tanong na yun. Kung hindi ko nabasa ang sagot ni Sheikhul Islam. Bakit pa sabi niya tayo manalangin? Samantala kung talagang atin yung bagay na atin, makukuha natin kahit hindi tayo manalangin. At kung hindi naman atin yung isang bagay, ay hindi natin makukuha. Kahit gano'n pa tayo katindi, manalangin sa Allah. So bakit pa tayo manalangin? That's the question. Hindi niya. Alam niyo ba ang tanong ni Sheikhul Islam? Na talagang dagat. Sige, ocean ang kanilang mga knowledge. Si Sheikhul Islam, ang sinabi niya, Elam anna du'a minal qadr subhanahu. Dapat niyo malaman kayong maraming tao. Dapat niyo malaman kung bakit masyadong mahalaga ang pandua, ang pagdua, ang panalangin. Bakit? Dahil ang panalangin, dahil ang pagdua ay kasama siya sa guhit ng palad. Kasama siya sa kapalaran. Subhanallah. Kaya dapat kang manalangin. Masyadong mahalaga manalangin dahil kasama panalangin sa kapalaran, sa guhit ng kapalaran. Medyo so, huwag yung ihiwalay sa inyong kapalaran. O ang inyong panalangin. Huwag yung ihiwalay. Dahil pwedeng maging sa iyo dahil hindi nadalanin mo. Dahil pwedeng hindi mo makuha dahil hindi mo idinalangin sa Allah. So, yun. Meron katindi ang pagdua, panalangin sa Allah. So, huwag natin ihiwalay sa ating buhay. Sa araw-araw nating buhay. At sa ating reliyon.